Week 3 quiz. Explanation of the answers. The contents, all merchandise and manufacturing topic. So number 1. All freight or other costs that are incurred by the buyer in relation to the purchase of machine which will be used in the production of goods form part of the PPE because machines are part of the property, plant, and equipment. Therefore, freight paid by the buyer in relation to the purchase of the machine which is to be held for sale form part of the inventory because the machine is treated as the item for merchandise inventory. So, merchandise inventory yung machine. Kaya ano siya. Ang doon sa choices, ang pipilaw naman is inventory. Yan, all costs that are directly attributed to the machine for sale form part of the cost of such machine. Freight paid by the seller in relation to the sale of machine which will be used in the production of goods form part of the selling expense. The seller, you have to analyze the transaction that in transaction here, ang pagtutukoy digdi yung si point of view mo dati kasi seller. Paid by the seller in relation to the sale of machine. Napabakal siyang machine, saka itong machine, gagamiton kang buyer sa production of goods niya. Kaya, all costs that are not attributed to the production will be expensed outright. Such costs include the storage cost of a finished product. Maaraman din sa intermediate accounting 1 under inventories. Next. Who is the owner of goods bought on FOB shipping point freight prepaid? The buyer. Sa owner of goods, they nade-determine kang freight prepaid or freight collect yung may owner ng goods in transit. Goods in transit yan. Pag goods in transit goods na ang term niya, ang said to be term niya na FOB shipping point pero yan pa siya sa storage kang seller. Sa seller pa siya, dahil pa siya nakakaluwas ngani. So, pag in transit na siya, magana ni yung magana ning FOB shipping point, magiging na siyang kuyan. Ang mag-uuna kayo ang owner na kayo si buyer. Who shoulders the freight cost of the goods bought on FOB shipping point freight prepaid? Since the buyer is the owner of the goods, siya ang ma-shoulder kang freight cost. Yan lang yan ang concept. Pag isa mong owner, whether ikang owner kang sarong goods or any other assets or any item, pag ikang owner, daw sa yung pa nakaag, ikang ma-shoulder kang mga costs na attributed yan. Who actually paid the freight cost of the goods bought on FOB shipping point freight prepaid? Inyo, maana na yung effect ng FOB shipping point or FOB destination na yan. Digdiya, nagagana na digdiya si freight prepaid and freight collect. Actually pay. Si nagbayad mismo sa carrier o si ma-deliver kang goods sa buyer, from seller to buyer o sa mga carrier. Yung mga COD payment na yan sa Shopee, ang yan, FOB shipping point yan. Si buyer tulos ang may sa dere kang goods in transit. Let's read the seller because the term is freight prepaid, although the one who is responsible for the freight cost is the buyer.
pag FOB destination and then freight collect, si buyer ang ma-actually pay, siya bayad sa carrier, pero ang ma-shoulder kang cost kang freight is the seller kasi FOB destination. Siya palanggan may sarili kang goods on transit sa FOB destination. May mga entry yan kung paano yun na classify kung paano siya ma-reflect in yung FOB shipping point and then or destination. Pati nang pagkaiba kayo ka mga term na yun. Yan sa ko yan. Intermediate accounting 1. Next. Alright, merchandising and manufacturing problem solving. Problem solving, easy lang ni taan. Solve lang ni plus minus. A sale of 345,786 and net sale of 300,700. Beginning inventory of 123,678. Cost of goods sold 100,000 and 600 and selling expense of 30,200. What is the gross profit? Gross profit tidak pigapo. So sa gross profit, gamitin ako. Di ba? Net sale. Oh. Wait lang. Net sale. Nakamouse kayo. Net sale. Ang net sale yan minus net sales discount minus sales return and allowance. Sale, yan ang net sale, yan ang formula ng net sale. Pigsasaway ang sales discount. Pigsasaway sa sway ang sales discount sa pag-classify sa sa sales return and allowances. Since pag dako lang sales discount mo, ibig sabihin ning may attribute yan sa pag-collect mo kang accounts receivable. Pwede mapagtaon kay ng accounts receivable turnover kang accounts receivable na ratio. Although ang ginagamit talaga sa efficiency mo mag-collect, efficiency ratio mo mag-collect kang accounts receivable is the account receivable turnover. Yan sa inyo doon sa pigtok doon sa 5M2 nindo. And then hindi ako lang basta ang gamit may dumaning libro si itong kay Salazar. Sinabi ko from previous explanation of the answer in quiz week 2. And then pag mas dakol man ang figure ratio yan digdi sa sale ining sales return and allowances inang 100%, therefore para makamang sales discount over sales return and allowance over sales. Pag langkaw kang ratio kang sales return and allowances mo, ibig sabihin may something wrong sa pigigibong product. May something wrong diyan pig-uuruli. Nagre-return ng mga customer mo ng mga product na pinapabakal mo. Garo pakabakal mo some other day binabalik na ninda o tinataon mo ng allowance para din lang balikon si para mas less ang kuyan epekto sa sales. Next is what is the gross profit? The gross profit is net sale less the cost of goods sold or CGS, cost of goods. Yan. Ang pinagkaiba kan sa ang pinagkaiba mo pati. Pag given ang cost of goods sold, i-disregard mo na ang yan. Beginning inventory. Although, sa pag-compute nga ikang cost of goods sold, kaya po niya ng beginning inventory
sabi ko na yun sa previous na video, kang explanation sa week 2. Beginning inventory plus the purchase minus the purchase return allowances and purchase discount plus the freight in. And then, di siya dumansako yan sa beginning inventory. Yan na si total goods available for sale. Pagkatapos, i-less mo namin yan si ending inventory para makuha mo si cost of goods sold. Digdiyo, samantala digdiyo, pigtaw na sa cost of goods sold. Siya ang gagamit mo. Di man, i-disregard mo na yung mga yan. Dahil ni digdiyo, sale of 345,786. Ini, disregard mo na ni. Ini lang gagamitan mo. And then, diba lang gagamitan mo ini, saka ini. Ining, kuya, ning selling expense ning 30,200. Yan, kung kukumpute mo na si net income, pwede na yun, saka mantala diyo, ang pero ang kapatig di, ito akong mag-attack ng question, ang kapatig diyo, gross profit, kaya not same as the cost of goods sold, yan, 2,100. Nang ini napisabi ko na niya sa baba. So, beginning inventory plus ang net purchase, yan na si grasahan sa net sale, si discount and return allowances para sa purchase and treatment. Yan. Freight in. Ang net purchase, adjust sa freight in and then kuha mo na si total purchase sa sa year na niyo and then i-add mo si beginning inventory last day and then inventory as cost of goods sold. Pero din nagagamit sa perpetual inventory system, periodic lang niyo. Although sa sa perpetual palanggad actual counting of the inventory at the end ang gagamiton. May shortage and overage siya na sinasabi na mga nominal accounts. Next. Yan na. Si simple equation. Ay simple formula. Okay, data. In percentage, cost of goods sold is 45%. What will be the amount of gross profit if the sale is 323,312? And the net sale is 323. Digdi. Ang gagamit mo digdi, again, net sale. Bako neta. Iniyo si config sabi tadi, gross sales pan. Yan si net sale na ni. Piglas na digdi si mga si sales discount and sales return and allowances. If then it means that the net sale is 100%. Okay? 100% since si cost of goods sold is 45%. Pero pag muga ka mga circumstances na pwede mong assume na si cost of goods sold is kuyan siya 100%. Yan. If the problem says the gross profit is 45% while the cost of goods sold is 345, then we can assume that the cost of goods sold is 100% and the net sale is 145%. Ako yung absolute assumption, depende yan sa Pero it's depende yan sa subject. Depende yan sa sa topic. Pero digdikit ta sa sa basic accounting. So, that's if the cost of goods sold is 45%, then the gross profit is 55. 55% of 312,323, the net sale is 171. 77.65. Okay. Given the following. Item A is sold for 100 per unit. 100 pesos per unit. If a discount of 10% is given if a buyer purchases 10 of item A in this item A. An additional discount of 5% if a buyer purchases another 10 of item A. If discount is paid within 10 days, 2% is granted. We had
identify to digdang trade discount and then ni cash discount. Pag trade discount, inang trade discount. Additional trade discount. Yan, day yung pigano, no accounting treatment yan. Pero, ininet mo na yan sa list price, and then sa net price, ito na ang invoice price. Yan sa record sa purchase account. Yan yung katambal ng purchase discount na na pag-record kaya since trade discount is ignored in accounting treatment. If in 2%, ining tinatawan ng accounting treatment. Pag within 10 days, nakabayad si buyer ni katuyong pigbakal niya, makaka-avail siyang 2%. Ang kuweng kaya, may purchase discount na yan. Saan? Pero saan, uga pa nga na gross. Itong gross method, net method. Sa net method, automatic, pag journal entry pa lang, pagbakal, 2% tulos. Yung, i-less mo tulos si 2%. Sa invoice price, less 2%. Ito na record mo. And then, pag ko yan, pag di ka nakabayad, ugang, ning expense yan, ning account, ang gagamiton, itong ginawa ko na, pero, something, discount, forfeited discount, or discount forfeited yata to. Basta, expense yun. Yan. Buyer purchases 20 of the item A on account. How much is the invoice price related to the purchase if the account is paid within 10 days? Price. Yan. Price per unit yan. Baka yan si total price. Then, piguin ko na lang digdi. Inang ginagamit na digdi yun. Arog yung kanina. Bakong arog ka na. Sala. Paano tanong sala ni? Digdi yun. Halimbawa, nagbakal siya. Nagbakal si buyer. Pwede siya magluwas sa store. Wait lang. Nisi store. Yan. Magluwas lang siya sa store. Yan, sabihin niya si auto niya. Kagawin niya sa item. Magbalik siya na naman. Para magbakal ng another 10. 20 bago ang binakal niya. Ini si 10. Yung init ng binakal niya, may discount na yan. And then may nagbakal naman siyang 10. Pagbalik niya digdi, may na siya. 20 na siya. So, anong epekto kayan? Na-avail mo si 10% imbes na 5% na. Kaya sala ning equation na ni. Digdi pag 10%, si binakal mo diyan 1,800 bakong 1,850 o di 50. Ini yung kuha na niyo, nakakuha ka pa. That kaya bakalon mo na lang. Nagbalik ka na lang sa store ninda para ma-avail mo naman ng 10% ako sa 5%. That's why ining equation na niyo ako ng practical. Then sala yan. Actually yan tama diyan net price equals list price R1 less yan R2. Ang R1 dyan, yung ko yan 10% rate 1 si pang
inot na rate. Actually, ini dapat sala ni dapat yung digit sa baba, yung digit sa baba. Dahil baka yung connotation raise to the power of 1, raise to the power of 2. And then si rate 2. Pag ini ang kuyan mo, ang pag-aaral ka ng concept, inang practical, pag nagbakal siyang 1,700, 15% sina niya sa total ning sa total ning 2,000 kasi 20 times 20 times 100 is 2,000. Okay, and you can read this na pwede mo basahan may dyan, may explanation naman. Okay, using the situation number 9, what is the purchase discount to be recorded if the account is paid within 10 days? The 2% is the cash discount. To give you an advanced lesson, when the ratio of purchase discount is favorable or when the buyer has managed to get all cash discounts, ibig sabihin, wait lang. So, yung ratio, din naman kita magparaglas. Basta itong yung purchase discount ratio, mataas siya. Ibig sabihin, katuyo, the buyer has a well management in terms of their payment and may indicate good relation to the supplier. Ibig sabihin, nagbabayad sila ng para mamito yung ning discount sa itong cash discount. So 1,700 times 2 yan yung ning purchase discount. I-record mo siya along with the payment. Next. Given the following. Okay. How much is the gross profit? Gross profit pa lang sa number. Anong number niya? Wait lang. Isa ko na. 1. Yan. Ulit lang explain. This is the sales. Okay. This is the sales discount. Sales return and allowance. Less. Ini equation na ni. Pigsaro ko ngayon. Pwede mo talaga yung pagsaro ng mga ning kuya. Ang sarong factor kang yan sa format kang statement of income statement. Pwede mo sarong lang equation or formula. This is the net sale ini. Gabos niya. Ang result ka niya, ayan ang net sale. Ano ko itong kulay? Parang option. Ini naman yung beginning inventory plus the totality of net purchase plus the freight in purchase discount. Wait lang, baka yata yung purchase discount. Tama. Purchase, return, and allowance. Purchase, return, and allowance. Freight in. Ini tong ko yan. Ay, napapalang sana si ending inventory. Hindi. Wait. Si ending inventory. Yan si cost. Ining formula ini. Si cost of goods sold.
And then, paano na dyan ang gross profit. As you can see here naman nila. 74,987 ini purchase return and allowances. Pag big ratio mo niyo sa basta may formulang pag ratio ka. Pag ratio mo niyo, ini yung kuya na ni amount na niyo, alangkaw yan. Ibig sabihin, makanos ang garo may something sa sa ratio sa supplier kasi nga sige mong uli kang mga binabakal mo may defects or something na kaya pigtatawang ka lang pag-return or pigtatawang ka ng allowance. Recommended na digdi na na mag-change kang supplier. Gabas yan sa sa management accounting. Next. Yan sabi ka na ko lang. Ini ang net sale, ini ang cost of goods sold. The result of which is the gross profit for 16,674. Ang freight out, pag binalendry ang freight out, masasala ka mo dyan. Since freight out is transportation out. Selling expense yan. Meaning to say, nagpabakal ka pero ikang masagot kang pag-transit. Kind of a fair day. Ika pa lang mabayan. Pero depende man kayo sa agreement nito kung bayad. Number 11 pala ito. How much is the cost of goods available for sale? Cost of goods. Ang cost of goods available for sale or the total goods available for sale, ito yung the beginning inventory plus the overall purchases sa sarong year. Ini si beginning inventory, ini si purchases mo within the year. Ito, pwede mo itong pabakalon. Dahil na pwede nung pabakalon since balance niyo. Yung pa sa storage mo. Inapod niyo yung ni available. That's why inapod niya na cost of goods available for sale. Now, pag digdi na, mayong di ka magkaka-incur ng freight in, na di ka nagbakal, mayong purchase. Okay? Yan ang concept yan. Di, mayong freight in cannot exist without the purchase. Same with this purchase discount and then purchase return and allowances. Kasi nga itong nag-incur para sa inyo. Next. Yan. Pag pig-arad mo yan, pig-solve mo yan. Yan ang resulta. Yan ang result sa yan ang cost of goods available for sale. Ilas mo lang dyan si ending inventory. Kuha mo ng CGS or cost of goods sold. Next, number 11, how much is the net purchase? Okay, net purchase. The net purchase is the, like I said earlier, is the sum of or the purchase less the purchase discount and then purchase return and allowances. The result is 858,805.70. Pag big value mo dyan ng freight in, masasala ka. FI. Pag big value mo pa dyan ng freight out, mas malalong masala. At itong other mo dyan, masag ka kasarala. Number 11. How much is the net income? Hindi yun, kung ano mo lang siya sa answer mo sa 11 eh. How much is the gross profit? Si gross profit naman less the administrative expense. Wait lang, classify talaga ang administrative expense naman sa kuya. Hindi. Ini
pinakabali. Then, baka ng administrative expense, actually, digdigi sana baka talaga. Bigkoin na. Freight out, this is selling expense. Ang term kayo, FOB destination. Ika nagsagot kang transportation kang goods in transit na itataw sa buyer. Interest expense, this is actually finance cost. Ini interest income. Interest income, ito yung garo sa benta ng nagpautang ka. Di ma-interest yan. Ang po dyan, investment income. Advertising expense, selling expense. Depreciation expense, pag sulo lang ng depreciation expense. As in sulo lang. Di niya pigtawan ng ng provision kumpara sa inyo. Yung depreciation sa benta ng as in talaga. I-kaklase mo man yan administrative expense. Pero wala ba sa benta ng mayong office, gabos yan sa store. Gabos na na transaction. Sa benta ng pure gold, pure gold baga. Sa benta ng gabos yan, all parts are store. May ko yan. Ito yung bagang, di ko alam mapaduman may mga kuaanan yung mga goods. Pwede kayo magkaya. As in, talagang ko yan. Gibuhan para sa accounting, gibuhan para sa receipt, sa pagkuhin sa mga purchase, cash. As in, mayo, gabos ng talaga ito. Pag may provision dyan ng depreciation expense, you can classify that as selling expense. Okay? Uncollectible account expense. Iniyo, di ba? Related ang account receivable sa pag-sale. Yung uncollectible account, kuya niyan. Trabaho yan kang ang uncollectible account related ba niya sa account receivable. Di man nag-incur ng account ng uncollectible ang kuya. Ang ibang receivable, account receivable lang. So, sa ini. Actually, sa ini. This is actually administrative expense. Trabaho yan kang administrative. Ang nag-weigh kang kung sa benta ng kasi nagsasabi kang kang uncollectible expense. Ang yung sa administrative na trabaho yung kang administrative. Then masabi diyan na ang nagtatrabaho sa sa store. Sa benta na si cashier, paano niya maaraman na paano niya man mo-weigh. That's actually trabaho yung kang administrative. Kung pera talaga ang uncollectible. Sinang bahala dyan. Store supplies. Ini kuya very given. Store. This is selling expense. Salaries expense. HR and security. Sa purpose pa lang. That is administrative. Salaries expense. Store. Selling expense. Okay? Magkita. Tinta. Hindi. Ano na? Si gross profit minus the selling expense and then minus administrative expense. This is the selling expense. Plus the finance cost as a investment income, and then the finance cost.
Actually, nasala ko digdi 17 bagayan duman sa choices. Tama duman ay tataw sa indo. 787.86. Bonus na eh. Bonus na ni. Sa indo, napasala ko dyan. Anyway, ini yung the sum of administrative expense in dua. Sum kaya. That is what you call the operating expense. And number 11, how much is the total selling expense? Sum kaniya. Sum kaya. Na. That is the total selling expense. Kaya, much applicable pag ginagawa nitong format. Ito yung ni statement mismo kang income statement. Para madali siyang ma-track. Kung magka-error man ka mo, matatrack mo. Unlike din sa gigibonta na yung unlike din sa mga kuya na mga ribong-ribong na tama siyang indication. Di yung matotoo ng gabos na to yung na interval ka hindi mo ni masabi kung na eh. Unless ikakaga mo yan yung account name. Next. How much is the inventory at the end if the purchases total 1640 by 40 and the gross profit ratio is 35% of the sales of 1543.90. Digdi yung 100% digdi si sales. Di given ka mo sa 100% yan. Then if the purchase total 1643, yan. If the gross profit ratio is 35%, the cost of goods sold will be 65%. Minus mo lang 100% minus 35, 65. 1643, yun na yun. Si purchases. That's the 65% times the 1543, the sales. Ano ba? Di siya given kung yan. Sales na yan at sale o gross sale. Since siyang counter, hindi nakaprovide sa question si mga sales discount and then sales return and allowances in nagagamitin. Yung na mismo siya si 100%. Baka na si net sale. Ining sales na niya, automatic, si net sale na yan. Yan. That the gross profit ratio is the 35%. 65%. Ang tanong pa today, how much is the inventory at the end? Ininang ko yun ulit. Wait lang. Since ara mo ang cost of goods sold, araman mo ng cost of goods sold. Di mo aram sa ending inventory. Actually, doon sa part na to si beginning inventory, plus the net purchase and then the break in. Yan si cost of goods available for sale. Then, mayro kaya equation. Mayro lang siya kung inang missing or ining duwa. Mostly, pag ang mayo si kuya, si cost of goods sold baga, mostly kaya talaga kaya. Tadi man nangyayari itong di mo aram sa ending inventory. In practical, maaraman ng ending inventory nagka-count ka. Hindi mo araman si cost of goods sold. Kaya ang statement arab ka. Garo pig mo lang, pig exchange mo lang si Doa. Digdi sa problem na ni. Para makuha si ending inventory. Pag pig exchange mo yan, nakuha mo na ba gani? 1639.1853 minus mo yung digdi 65 inang result yan 65% of 1543.980 kasi nga same effect lang yun.
If there's no beginning inventory, then the net purchase along with the freight in will be the cost of goods available for sale. Paano yun nangyari? Pag napuon pa lang si business. Napuon pa lang si business. Di ka man making kartulos ni kuya. Ni beginning inventory. Si beginning balance. Mapa yung beginning balance. Napuon pa lang. Ang beginning balance, and the next year, magiging ang ending balance in the next year, magiging beginning balance of the next year. Beginning balance yun sa next year. Ang sa namin kaya concept kaya. Of course, there can be no freight in without purchase. Kaya related lang. Di kang magkakaugang freight in na may purchase. Pero pwedeng may purchase ka na may freight in. How come? Pag FOB destination, di ka mabayad doon na di mo siya record na freight in. Di mo shoulder si transit, si cost doon. Si transportation cost. Another question, the current question. Given the following ending inventory, 14670, what will be the journal entry for closing the beginning inventory? Choose the testing entry method. Yan sa libro ni Baliada. Of course, yan managabos sa libro ni Baliada. Pero tricky part niya, yan ang pinakamasakit na part pag nagagamit ni periodic inventory system. Sa perpetual mangyari ka nyo ngayon. Kasi nga, along with the sale, along with the purchase, gabos tuyo, ma-incur kang inventory. Siguradong talagang pinagkaiba kang kuya. Sa periodic, gabos kay halos almost lang. Parehas kaya ang spelling sa first na mga word, na mga letters. Periodic, PC, PL, perpetual. Digdiyo, kabos na purchase. Ayan, purchase, may independent account sa purchase, may separate nominal account. Yung freight in, separate nominal account, along with the purchase discount, purchase return, and allowances. Iniyo, may separate yan. Sa perpetual, gabos yan, inventory. Okay? Gabos yan, inventory sa perpetual. Digdiyo, digdi na-update ang cost of goods sold. Digdi pig-update ang inventory balance. Ina-update lang yung duwang iyan pag mag-ibo ng statement or end of the cycle na. Ngayon, nasa end of the cycle. Yung adjusting na, yung ma-present na ko yan, ni mga financial statement, and then, digdiyo, kada sale, mapabakal ka, may ma-update kang cost of goods sold and then the balance of inventory. Mabakal ka, iba-update naman yan ang inventory balance. Digdi, update talaga digdi si inventory balance. Siyempre, pag nagbakal kang inventory, yung mga units, yung mga goods, pag nagbakal ka, hindi man update yung cost of goods sold. Bako to si cost of goods sold. Inventory yan. Yan, ganyan pinagkaiba. Basta sa digdi nag-updating, digdi. Updating. Ano ba? So, yan, pinagkaiba ka yan. Laman na muna kong sabihin. So,
Yang ako na. Move on. Okay. Ano nga pa digdi? Billy journal entry, closing the beginning balance. What will be the entry? Actually, ang entry can permit. The entry of that is always the beginning and is income summary. I-close siya sa income summary. Wait lang, kwenta na lang. I-abbreviate pa na lang. Income summary, debit, and then beginning inventory. Anong effect? Sa inventory mo, may beginning ba yan? Digdihan. Ang normal balance kang inventory is debit. Digdihan beginning. BI. May amount yan. Sa income summary, sa closing entry na, i-debit mo siya. Okay? Nominal account na eh. Gabosing nominal accounts na related sa operation or related sa sa normal cycle, yung kung saan sa merchandising, pabakal talaga, retailing pala, is close to the income summary. Okay? I-close sa income summary. Yan ang pinagkaiba talaga ko. Madidetermine sa different pen. Sa SCI, cost of a statement of comprehensive income or income statement, and then the SFP, financial position o balance sheet na. Digdi yung gabusig di. Ngayon digdi yung nominal digdi gabus. Income statement. Digdi gabus, maparelate sa mga real. What is real? The capital, the cash, accounts receivable, kasi nga sa category kang asset, liabilities, and equity. Pero sa equity, ang mga ipere lang yan si capital, si balance kang capital at the end of the year or hindi talaga ang SFP. That's why inapon yan as of. Bakit yan as of? For the year. Since magamit ka rin yung taratang mas kaya gamit tayo. Yan. Iniyo, for the year sa SCI. Gabos yung digdiyo. I-determine yan kang ma-appear yan gabos digdi sa SCI. Gabos ni mga related na yan. Sa mga expense na yan digdi. Yan dyan. Sa mga income na yan dyan. Ma-appear yan dyan digdi yun. Sa mga balance ka to. Pero habang ang SFP, digdi lang yan. Snapshot. Yung ning cut ng operation. Hindi lang di si balance sheet. Garos pigdedetermine niya si mga balance ka mga real account as of this date. Okay? Tindi na naman din. Let's continue. Cannot edit. Okay. Terus kita. Siya na nga. Sa income summary. Ang pinagkaibaman kang ang ending inventory nila. Ending inventory ay si debit. And then income summary ang credit.
Okay? Ang epek kayo, nantang epek kayo. Yan na digdi si EI. Ini, considered cut-off na yun. Equal kayo ng equal kayo ng ang value. Pero pag minus 0, and then, kaya matatada na si EI. Yan, ini-use on the next year, benta ng next year, 2022. Ini na ang beginning inventory. Kung yan, i-close na naman siya doon sa next year. EI na naman. Beginning inventory siya. Close na naman siya dyan. And then another ending inventory. IR ka ng niya. Sistema sa Kuya. Sa periodic inventory system. Medyo masakit talaga yan kumpara sa perpetual. Sa perpetual kaya updated yan. Sale, purchase, pero nag-update ang inventory balance. Then nakita mga ito yung pagsasabi kong ko ni difference kang actual. Tutok do to sa intermediate accounting nito, specifically intermediate accounting 1. Kaya naman niya garo ka lang. Agabos yata kay mama. Okay. As you can see in this question, no provision for the value of the cost of goods sold provided, therefore it is assumed to be 0. Ini palang si ko tatasabi yung kasaba ko. Si mayong CGS. Yan lang ending inventory, pero ang hanapan mo sa beginning inventory, mayan beginning inventory. Assume ang CGS 0, kaya siyang value. Kung yung accounting kita, basic accounting kita, pag di siya naka-provide, garsa namin sa pag di siya ka-provide, siyang given na value, assume mo na siya na 0. Pag makitang science, sa physics, kaya iba man ang ibang 0 sa nothing. Okay? Sa science, nothingness does not amount to 0. Yan ang concept kang physics. Pero sa accounting, nothing amounts to 0. Based sa basic as accounting specifically. Hindi kita magparagobe sa basic. Wala sige ko ng taong mga Kailangan. Therefore, assumed to be 0, si Coach Usul, this question will actually test your knowledge in math and the ability to assume. And tutunan na ko yan na don't assume otherwise stated. Actually, ang don't assume otherwise stated sa yan? Sa law. Sa law yan applicable, mostly. Digdig yung sa sa accounting, basic accounting. Yan? Digdig yung assume when no other things necessary. Necessary yung CGS. No other things necessary are stated or provided. Di siya provided. Ma-assume ka na. Di ka magpara ito yung kung inintin na mayong CGS, paano man siya masasolve? Di mo na pala siya solve. Dito naka So, you have to remember that ability to assume when no other things necessary are stated or provided. Garo siya naman yun sa taong kung example. May specific hindi kita. Sabihin na may current payable, and just to say, pwede siyang accounts payable, current liability siya na payable. And then, sabihin, non-current payable. Okay? And then this amount to 1,000. Bangining, 10,000. Benta ng
Anong gamiton tang pangaran? Si Gregan. O sabi si Gregan. Nagbinayadan niya gabos ng liability niya. Binayadan niya na gabos ng liability niya. Nga ano. Pero ang amount lang is sabi ng 10,000 lang. 10,000. Gabos yung ano. Nang ibang no provision na sa transaction. Sabi lang si Gregan. Nagbayad ni 10,000. Paano mo siya apply dito? Sa payable na niya. Ang magiging resulta kayan, since current ni, ma-assume ka na binayaran niya na muna. Current siya. And then, non-current payable, magiging lang siya, ang balance niya is 1,000. Ibig sabihin, uwa pa siyang deficit ni 1,000 sa non-current payable. Anong basis dito yun? Actually, ang ano dyan, ang liability, naka-arrange siya from accounts payable, AP, to other NCL or non-current liabilities. Naka-arrange siya sa liquidity. Okay? Naka-arrange siya sa liquidity. Mean to say, naka-arrange siya sa liquidity na ito yung garuma, i-into cash muna siya. Garo yung aragbagan concept ng liquidity. Digdi man sa sa applicability kang liquidity sa liability. Naka-arrange siya sa liquidity in terms of pagbayad sa iya. Babino to niya ang bayadan ang non-current payable niya. 10,000 siya. Actually, ang iba na assume na inigit bagay kaya 10,000 man. Di 10,000 binayad niya man. O di pwede na siya dyan. I-offset na siya dyan. Total. Actually, pag-assume na yan, no basis yan. Sasabihin mo lang na equal kaya ang amount. No basis yan. Dapat apply mo yung digdiyo. Since currently, ang ibig sabihin ng current, dapat mabayadan mo siya within 1 year. Or due na siya within 1 year or within the operating cycle. Yan kung related to yung payable na to sa operation mo or yung normal cycle mo. Whichever is longer yan sa normal cycle or the 1 year. Yan yan sa basta let the teacher yan yan sa CFAS. Okay? Conceptual kay Ma'am Sam. Hindi na kita. The X, I represented X as beginning inventory. Si X ang ma-represent pa lang sa beginning inventory. This is the purchases plus the freight in minus 0 cost of goods sold para mukha mo si ending inventory. Since ending inventory is given, solve mo na. Paano yan? Pwede tanong i-discard ang 0 since 0 siya. Negative 1, actually bagagabos. Ang 1 minus 1, actually kaya niyan. Positive 1 plus negative 1. Yung tatandaan nila sa math. Kaya meron sa maribong nakamo dyan pag nagtatranspose ka mo. Tandaan lang din yan. Na yung ko yan, equal yan digdig. Gabos yung combination plus yan. Pag may negative dyan yung ibig sabihin, ini ang negative. Okay? Gila. Discard ka na sa 0. Since 0 siya, para sa naman yung 1 minus 0. 1 plus negative 0. 0 times yung negative. May negative 0. Magigipito kayo. 0 pa lang gad siya. Di 1 pa lang gad siya. Ning effect. Okay? Nagiging ng load kitang map.
It does not represent environment, does not affect. Si digdi na kita sa 14670. Yun na yung digdi. Pwede mo tanggalon ini actually. Si parenthesis, okay, dahil na. Basta pag pig-transpose mo siya, magiging na siyang negative. Ang apot, pig-transpose mo siya may parenthesis. Mga negative pa daw na eh. Iniyong ko yan, negative na eh. Pa-positive mo, dahil na. Since iniyo, nag-negative na. Inigaro, sarong value ni. Pag pig-transpose mo yan. Otherwise, kuma siyang parenthesis. Therefore, kung siyang parenthesis negative, positive ni digdi, negative, ini negative pagdigdi, positive, negative. Okay? Try nyo sa calculator. Same sa naman yan. Lang kita nagkaroon magmamat. Given the following, cost of goods sold 957,670, finished goods, beginning. How much is the cost of goods manufactured? Kaya naman anong problem? Manufacturing na Pag nindutong ko yan, yung statement of cost of goods sold na related sa Diba that's why yan, sa cost of statement of goods manufactured, sa ko yan. Sa statement of cost of goods sold. Itong sa libro ni Balyada. Pag tumanin itong format nito, easy lang yan. How much is the cost of goods manufactured? Okay. So, knowledge in manufacturing as a reflection of your learning in merchandising. Pwede mo siyang i-reflect ang cost of goods manufactured. Garo siya naman yun sa cost of goods available for sale. I mean, si cost of goods manufactured, garo siya si net purchase plus the freight in. Okay? Si Sam Kani sa beginning, yan si cost of goods available for sale or TGAS, total goods available for sale. Okay? Magamit kitang matindi. This question is to raw knowledge as a reflection. Okay? The problem can be expressed in the same formula. Yeah. Ini si beginning, ini si ending, ini si cost of goods manufactured. And therefore, anyways, given man duman si cost of goods sold. Ngayon, transpose mo lang siya. Sugon mo yung dito pinaka-left. Tama, left. 957. Yun yan. 957. Ini positive yan. Pag may, assumption, pag mayong ko yun, mayong sign, mayong arga yan, mayong sign na yan. Pero may siyang positive. Okay? -957, -1267980. Ini si negative, naging siyang positive. Yan yan ang rule kan transposition. Pero pwede mo siya ma-apply in practicality. At lang, beginning inventory. Cost of goods manufactured, CM. And then the ending inventory. Then the CGS, cost of goods sold. Ngunyan. Digdiyo. May may available for sale baga digdi. Diba nga? TGAS. Yan. Si value i-add mo siya digdi sa cost of goods manufactured. Yung ganyan, cost of goods available for sale. Pwede mo na siyang pabakalo. Therefore, ini si 100% sa
formatting minus the ending inventory. Yan na si cost of goods sold, si resulta. Ano yan? Since sabenta na yun 50%, inis na 50, ano man, siyempre, ini 50 man, yun ang si 100%, 50-50%, equals 100%. Sabenta na ini 65. Kung 65% ni, therefore, ang CJS 35%. Okay? Ngunyan, i-apply tayo yung digdi sa yung formatting na i-apply tayo yung digdi sa i-apply tayo ang kuyan problem. Di ba yun na 957? 670. Right? Kung nag minus siya, i-add mo siya pabalik para mo kasi TJS si total goods available for sale. Hindi pig-add mo na siya, sisam kaning duwang ini. Yan si total goods available for sale. Ngunyan, sa katay ni nag-add ning duwang ini. Nag-add ni yung duwang ini. Ang given lang dyan, si beginning inventory, ima-minus mo si nakuha mo digdi si sum kaning duwa. Sa beginning inventory, makukuha mo na cost of goods manufactured. Okay? Digdi yara tita. 957. Itong pig-apply itong mathematical na application digdi. 957670 na minus 21267 plus 789,345 equals to 417,035. Ibig sabihin, ini si cost of goods manufactured. Or you can apply this. Pwede man ini sa ini. Diba? Ini pag-explain ka na, you can exchange this. Diba? Pag-exchange yan, no? Since ang result kang si total goods available for sale, pag pig-minus mo dyan ng cost of goods sold, makuha mo ending inventory. Pag pig-minus mo ng ending inventory, makuha mo ang cost of goods sold. Ang result kaya always na the same. You can try that in your calculator para ma-determine ito. Wait lang. Paparaan ko. Given the following, direct material use, ini na si upper part ni. Yan duman sa upper part kang format yung statement of goods manufactured. Not sure kung ano talagang pangarap ng statement na to basta kinukompute ba si cost of goods manufactured. Tandaan, comprehensive na ni. How much is the gross purchase of raw materials? Gross purchase kang raw materials. Si raw materials. Paano man siya ma-determine? Kung apply this equation or yung formula. Pabalik-balik ito. Ini si raw materials beginning. Ano siya digdi. Right? Si raw materials ending. Ano siya? Right? Print in. Ano purchase discount and purchase return allowances. Anong duwa? Ibig sabihin yun, di ba, ini yun, si net purchase. Right. Ini si net purchase. Ini ang gross purchase. Yung purchase mismo. Para sa sales. Gross sales si before sa deductions. Yung duwa. Ang net purchase digdi, ini yun, si result. Ini pa lang si net purchase plus the freight in
Yan yung ano, almost, point talaga, interrelated lang yan daw. Pigiba na siya. 704, ko yan, application naman kang mathematics. Actually, pagtanggal ko na ding, wait lang. Pagtanggal ko na ang parentheses. Diba? Same effect siya. Pag pig-transpose mo niya, since data ni matatranspose ning whole, ini yung may parenthesis na nita, ang hinahanap tayo ng x. Si gross purchase, kaya tatanggal mo na si parenthesis. Pero kung matibig kang mag-math sa utak, sa mind nindo, dahil na ka magsurat, solve na nindo, diretso ka sa calculator. Okay? Si x will move to the left. Si 987, yan ang pinakainot. Ito, positive yan, magiging negative. Ini magiging positive. Positive. Ini, negative na. Ini yo, positive ta. Negative siya din sa bago sa inang result. Yan ang gross purchase. To test if the answer is true, the beginning inventory plus this net purchase, yan, si net purchase plus the freight in minus the ending inventory. Ano nga pa dyan? Yan, ending inventory si raw material. O yan na, same baga. 987,546. You can try that in your calculator naman. Para ay na, plus na rin. Yan, plus na lang. Total cost of goods placed in process. Yan na naman sa pinaka below. Ino yan sa pinaka taas. Yan ko tum na dito. Siya na sa mga overhead, middle. Anyway, tutok naman sa ni Sir Rosco sa sa cost accounting, si Sir Noel. How much is the cost of goods manufactured? Okay? Ano yung nasipig sabi ko sa bago? Let's test this logic. Diba? Total manufacturing cost, si summation. Is sum, si combination na kang overhead and then basta tutok na rin sa cost accounting. Si kuya niyan, si mga direct materials, direct labor, si overhead, ano na yan. Si work in process beginning niya, it's 35%. Paano ko nasabi yan? Total manufacturing cost, pag tumingin ng format, 65%. Siyempre, yun ng 100%. Minus D, minus mo yan, ang result dyan, 35%. Am I right? And since 20% ang ending, ang combination kaning doong pagkiging yan. Since 20% ang ending, ang cost of goods manufactured therefore will be 80%. Basahan ka na. The logic is easy. The sum of total manufacturing cost and the working process beginning creates the total cost of goods placed in process. Therefore, it is logical to say that the total cost of goods placed in process is 100%. That results from fractional percentages of the two. The difference between the total cost of goods placed in process and work in process ending creates the total cost of goods manufactured. Therefore, if the work in process ending is added to the cost of goods manufactured, the result is the total cost of goods placed in process, which is the 100%. It is logical to say that the work in process ending in the cost of goods manufactured is the fractional percentages of 100%. And since work in process ending is 20%,
The cost of goods manufactured, therefore, is 80% or 800,000. Yan napili ninda, 800,000. Kung 350, bakong siyang 350,000 ta. Big times mo sa ano? Sa kuyan, baka nakuha nindo. Big ko ano kan si difference. Di 45% times 1 for 50,000. No. So why kaya yan? Actually, ini da mo nakagaw no. Then an important thing. So that's it. Discard. Dili kita. Let's explain this very well. Ano? Kuyan kita ning summary. Freight paid by the buyer in relation to the purchase of machine form part of PPE. Pag si machine for sale, inventory siya. Pag si machine held by the seller, pinabakal na siya, pero si buyer, gagamitin niya yun sa production of goods niya, selling expenses niya. Sabihin ito ng, parang kung si buyer held niya ni for sale mo. Selling expense pa lang ganyan. Actually, ang issue dyan, si separate entity kan seller sa buyer. Ma-focus ka lang kay seller. Okay? Who is the owner of goods bought on FOB shipping point prepaid? I said FOB shipping point determines who is the owner of the goods in transit. Freight prepaid determines who actually paid. Sino ang mabayad? Prepaid, bago siya maglarga, bago siya magpuan si pag-transit, si pag-deliver. And a sale of 345 yan. Kanan din. Si deductions ka na. Si difference ka ng 2,100. Pwede ko nagkakag-sale sa mga choices niyo. Kaya, most of the time, pag may anong choices ang sarong student, magsasolve ng mga araw kanina, pipiliin niya to yung ko yan. Nigaro na different. Different ba ganun? 300. Yan mga ko 100,000 ang digits ka. Ini saro lang, 0. Yung comparable lang. Yan. Hindi na ang gagamit ng talig formula is net price equals list price times the 1 minus rate 1, rate 2, or may rate 3 pa kung ugwa. Pa kung bako to yung separate mo siya na yung practical yun. Diba? Hindi na nakaagaw. 7. Actually, ining 166, 1813. Sabi ko rin, gross method. Kaya pa siya. Magamit ka pang sabi ko dyan, gamitin si gross method. Net method, Di ang gagamitan mo dyan. Kung ang record mo sa actually pala, pagkakagdag diyo, ngapat pala, invoice price. Pero kung ngapat diyo, how much will be recorded in the purchase account? Kung periodic siya, how much will be recorded in purchase account? If the account is paid within 10 days. Ibig sabihin din, da pala siya pig wait. Anong i-record mo sa purchase account? Kung net method. Letter C siya. Kung net method. Okay? Using the situation number 9, what is the purchase discount to be recorded in account if the account is paid within 10 days?
Okay. Kung net method man niyo, how much will be recorded for this discount? Kung net method ang gagamit natin, ako may din si choices. Kung sabi ko, pag-gibo ko ng zero, yan ang pipiliin nyo. Day ka may record for this discount. Ito naka-net method ko. Yan, naraman tanay di yun, kaipuhan na, ito ka mag-classify. Example. Yan. You must know how to classify. Ano na ang sabi ko? Dati ni 12. 12 na yun. Okay. Ninas ko yan. Ang Saturday, 65% kang i-represent pa na dito sa si inventory at the end. Si 65% ko cost of goods sold. I-deduct mo yung digdi. Kama mo. Ayan. Naintindihan nyo si PT account ko na kung paano ang concept kaya. So that's it.